Hello Captain fans! Ito na nga ha, ang tanong ng mga Captainatis kung sasamahan ba ni Sir Alden si Ma'am Catherine sa November 23, 2025 kasi nga magkakaroon ito ng fun run mga kasambreros. Yung pattern nila ngayon ay parang nagpa-fundraising no, ang Captain mga kasambreros individually, separately mga kasambreros para tumulong sa mga nangangailangan. Kumbaga parang charity works to ang ginagawa ng CAFDEN ngayon mga kasambreros. Ito yung nababasa ko talaga sa mga moves nila. No? Nung nakaraan ay maten sila ng birthday, no? Halos magkasabay lang mga kasambreros, attend ng party, no? And then socialize. Tapos ngayon naman ay fundraising, no? Kasi may gagawin na fundraising mga kasambreros. Magkakang fun run si Ma'am Catherine sa UP Diliman. So karugtong ito ng vlog ko kanina, part ng kanyang Rexona no na dito na brand endorsement mga kasambreros sa November 23. So wala pang oras kung anong oras magsisimula mga kasambreros, pero i-update ko rin po kayo mga kasambreros kung meron na po. So alam natin na si Sir Alden ay talagang papa-advocacy din at saka advocacy niya mga kasambreros ang pagtakbo no, maliban sa biking or cycling mga kasambreros ay nasa running era din si Sir Alden, athletics era mga kasambreros. So hindi ko alam kung sa sobrang busy nito ay nakapag-aral pa siya no, sa kanyang pagiging piloto, at saka kung attend ba talaga siya sa Tour de France or sa Japan Olympics mga kasambreros no, sa pagbibisikleta, kasi palagay ko ay sobrang busy na talaga niya mga kasambreros. Pero yun na, ako na napapatanong kung sasamahan ba or susuportahan ni Sir Alden mga kasambreros si Ma'am Catherine sa November 23. So malamang ay hindi siya pupunta physically, pero alam natin mga kasambreros na sinusuportahan at saka nag-uusap ang dalawang ito mga kasambreros in secret or in private mga kasambreros. So ganito yung ganyan-ganyan. So parang parang suggestion, ganun-ganun, kasi Sir Alden talagang nakapag-organize na sila ng fun run, di ba? Yung Mowal Fund mga kasambreros kasama ang mga GMA Kapuso artists. And may mga may mga kasama rin dati sila Ma'am Kim Chu, no, ang Kim Pao, Julia Barreto, no, parang sila, si Julia Montes, no, nung malakihang fun run nila mga kasambreros ay nakapag-organize na sila ng ganoon. So kumaga pa when it comes sa gantong mga event ay bihasa no or expert siya Sir Alden mga kasambreros. So aabangan natin ito kung ano yung magiging desisyon. Pero kung hindi present si Sir Alden, which I would say na hindi siya magiging present, pero magsusupport siya behind the scene, no? Parang behind the camera mga kasambreros. So alam natin yung mga transactions na hindi na kailangan maging public or hindi nila kailangan magpakita publicly mga kasambreros para ipakita na they're supporting each other. So yun po. So Sir Alden ay talagang parang nasa athletics era ang CAFDEN din mga kasambreros, no? Healthy lifestyle, para mapangalagaan din yung mental health, yung physical health, and so on mga kasambreros. So aabangan natin ito mga kasambreros November 23. So alam ko magkakaroon din sila ng parang yung specifics ba, let's say ilang metro, ilang kilometers, tapos may amount and so on. So kagaya nung sa fun run nga ni Sir Alden mga kasambreros. So aabangan din natin ito mga kasambreros, no? I-update ko rin po kayo sa information or sa item na ito mga kasambreros. And then ito, so next item natin ang ito pala ha. Meron palang meron palang yung Rexona ni Ma'am Catherine ay meron pala siyang caption. Sorry, hindi ko nabasa kanina. So sabi dito sa Rexona Metro Manila 10-miler series ay fresh for the finale. Our Rexona girl Catherine Bernardo is joining the Rexona Metro Manila 10-miler series sa QC leg on November 23, 2025 at UP Diliman. So meron pala silang register website. Pwede kayo mag-register mga kasambreros sa type nyo lang po ang race
roaster.com. So, yun siya mga kasembreros. So, tapos events 2025, tapos Rexona Metro Manila 10-miler. So, type nyo lang din doon, Rexona Metro Manila 10-miler series registration. So, yun siya. Pwede yung dyan kasembreros. So, sabi miss your chance to run side by side with Kath and feel fresh all the way with the Rexona powder dry. Your go-to for long-lasting protection and all-day confidence. That's fresh and finish strong together as we cap off the first ever 10-miler series in the Philippines. So, may goal din sila, no? 10 miles mga kasembreros. So, as far as I can read and understand mga kasembreros. And then ito, so next item natin, may tickets na ha, yung Wonderful Moments na music festival ni Sir Alden mga kasembreros. So, yon sa mga gusto mag-register ay or gusto mga kumuha ng tickets mga kasembreros ay search nyo lang po ang dito, Wonderful Moments Music Festival tickets online mga kasembreros. And then ito, next item natin mga kasembreros, yung Tide no, ni Sir Alden, nag-post kagabi ng kanyang panibagong picture no, sa Facebook. Ang kulit ni Pops Alden. Sabi niya, new, dapat malinis, dapat Tide. No? Tide, 3 times na ghost sleeves na Dr. Alden dito ay naka-white siya no, na long sleeve mga kasembreros na kunwari ay nililinis ng Tide yung kanyang yung kanyang ang kilikili. So, ang caption ng Tide dito ay, meron siyang caption sa mismong post nila. Dapat malinis, dapat Tide, try new clean now with so, ganoon din siya. Then ito, so yung kasama pala ni Sir Alden na dun sa SNR na spotted sila mga kasembreros na fan na nagpa-picture ay si Ma'am Gina Jane Basco, no? Nasa SNR Nuvali, Santa Rosa, Laguna. Sabi niya dito sa caption niya kagabi ay with Alden Richards at SNR Nuvali, ang nasabi ko lang sir, taga jubilation din kami. Sayang di ko nabigyan ng business card, offeran ko sana ng properties. So businesswoman pala si Ma'am Gina Basco mga kasembreros. So actually yan lamang no, sinimot ko lang mga kasembreros yung Kathleen items natin. So, hindi, ito, last item pala natin ito. Ang cute ng ginawa ng isang fan dito, no? para siyang king and queen. Sina Ma'am Catherine, mga kasembreros, tapos may pa-wine ang hari at reyna. Pero edited lamang po ito, mga kasembreros. Ang cute na lang ginawa ng isang fan dito kasi para silang, parang prince and princess, tapos king or queen mga kasombrero sa isang sa isang monarchy type of government na kagaya ng England, ng Malaysia, no? And Thailand yata, no? Parang ganun, may prince and princess sila mga kasombreros. France, no? Ganun din po na monarchy type of government din sila. Tapos naka-red Sir Alden, naka-white naman si Phenomenal Box Office Cinema Queen. Tapos pareho silang may corona, kunwari mga kasombreros, kasi nga mga prince and princess, and then king and queen mga kasombreros. So ang ganda na, parang totoo siya mga kasombreros, pero ito po ay edited lamang. So ang cute lang ng ginawa ng isang fan dito mga kasombreros. So yun po, no, malaki yung corona ng hari kaysa doon sa reyna. Kaysa doon sa reyna mga kasombreros. So yun po, no, ang kulit lang. Alright, so yun lang sa ating Kathleen items, no. Sana pa ipakinggan po natin ang Word of God. Today is November 2 na, no, 2025. Dito, Sunday po mga kasombreros, na blessed Sunday po sa bawat isa. Tomorrow po is Monday na naman, no, back to work na naman po ang mga nagbakasyon sa holiday. So sana pa ipakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God, is sobrang ganda po nito, ha. Sana pa ipakinggan natin. Ang title po ay Mamuhay sa Katotohanan. 2 John chapter 1 verse 4. I rejoiced, no, si Apostle John, greatly that I have found some of your children walking in truth, ayon, sa katotohanan, as we received commandments from the Father. Napakaganda ito mga kasombreros, kasi
mamuhay sa katotohanan. So, ang bawat isa ay deserving ng katotohanan. Everyone deserves truth, nothing but the truth. And Jesus Christ is the truth, the way, the truth, and the life, mga kasambreros, no? John 14:6. So, ang katotohanan ay makikita natin at mababasa sa Biblia, mga kasambreros, at kung ina-apply natin ito, kung is nasa pamuhay natin according kay Apostle John, ay tayo po ay ang mga lingkod din ng Panginoon ay natutuwa, and of course, no, God Himself ay mapiplease at matutuwa sa atin, mga kasembrero. So si Apostle John, so, kung sa mga hindi po nakakaalam, siya po yung John the Beloved, na isa sa mga 12 apostles ni Jesus Christ. Kaya siya tinawag na John the Beloved kasi nung di ba pinako na si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Nung pinako na siya, ay siya lamang ang katanging disciples na doon sa paanan ni Jesus Christ, no? Kung pa siya yung pinakamalapit na andoon, mga kasus, kaya siya tinawag na John the Beloved. So ang books na sinulat niya John the Beloved or Apostle John or Saint John, mga kasembreros, ay apat, no? Yung sa Gospel na Matthew, Mark, Luke, and John. So siya yung sumulat noon. Tapos yung First John, itong Second John, tapos Third John, tapos actually 5, no? At saka yung Revelation. So yung Revelation, ito yung mangyayari sa end of the world, no? End of times, mga kasembreros. So si Apostle John kasi ay, di ba, pinagpapatay na lahat ng disciples. Si Apostle John ay himalang nakaligtas, no? Kasi papatayin sana siya sa kumukulong mantika, pero hindi siya namatay. Milagro iyon, mga kasus, kasi nga, will at kalooban ng Panginoon para siya po ay makaligtas upang maisulat niya pa ang pinakahuling parte ng Biblia, which is the pahayag, no? The Book of Revelation, mga kasembreros. So, yun po yung mangyayari sa tinakdang end of the world, or the return of Jesus Christ, mga kasembreros. So the apostles in this verse serve as a witness to the profound truth that Jesus Christ is not just a historical figure or as a wise teacher, but the very embodiment of life and truth. So ito yung sasabi niya, mga kasembreros. Siya mismo, si Jesus Christ mismo yung embodiment. Siya yung, hindi lang siya historical figure, hindi lang siya nilikha ng imagination or ng hallucination or ng fiction, mga kasembreros, or ng science, but Jesus Christ Himself is the truth, no? Kung kaya nananawagan siya, in-encourage at commandment ni Apostle John sa atin ay mamuhay tayo sa katotohanan. So yung facts, yung information, yes, they are not true, mga kasembreros, no? Factual sila, let's say yung mga sources natin sa internet, mga libro natin, no? Pero yung truest among the truth ay si Jesus Christ, mga kasembreros. So siya ang pinakatotoo, siya ang katotohanan sa lahat ng katotohanan, sa lahat ng katotohanan na pwede nating ma-encounter. So the apostles, as followers of Christ, have experienced firsthand the transformative power of His teachings, His actions, and His presence among them. They are declaring with unwavering conviction that Jesus is indeed the living Word of God, the source of all life and light of the world. So dito ay dinadagdag dito ni Apostle John, mga kasembreros, na yung mga anak ng Diyos, no, yung namumuhay, walking at saka living in truth, mga kasembreros, kasi nakatanggap sila ng commandment sa Father, no? Sabi niya dito. So he was saying na nakatanggap siya at maging ang ibang disciples, mga kasembreros, na first hand din lang nakita ang Panginoong Hesus. Hindi ito haka-haka, no? Hindi ito lang nakita, hindi lang nila narinig sa ibang tao or sa ibang tribo or sa ibang lugar or sa ibang bansa, mga kasembreros. Pero man to man, eye to eye, physical nilang nakasalamuha ang Panginoong Hesus. That is why nire-remind niya ang mga tao na nakatanggap kami ng utos, no? Kung kaya yung mga nabubuhay na mga anak ng Panginoon sa katotohanan, nabubuhay sa katotohanan or walking in truth, mga kasembreros, ay pleasing sa kanyang harapan, no? Kasi sila mismo ay nakatanggap noong ng message ng commandment, mga kasembreros, sa Panginoon. And ang ganda ng Book of John, kasi kung kayo po ay bago, I encourage you to start with Book of John and Proverbs, for example. Kasi ang Book of John, it speaks about love, no? Love talaga ang central theme niya.
So kung meron man siyang harsh at saka disciplinary words dito ay or discipline of words ay kumapa with love siya mga kasombrero, no? Deeply rooted sa pag-ibig ng Panginoon mga kasombrero. So the passage opens with a powerful affirmation that which was from the beginning, which we have heard, seen, and touched. So ito kasi ay package ito, no? 1 John 1 to 4 yung pinackage na meaning mga kasembreros. So pero yun, no, talagang hinighlight ko dito ay ang verse 4 mga kasembreros na kumapa nagagalak, no? Kumapa grabing galak, grabing tuwa niya Apostle John mga kasembreros nung makita niya na maraming mga anak ang Panginoon, marami ang natamnan ng salita na namumuhay pa rin sa katotohanan. Kasi nga nakatanggap sila ng utos, nakatanggap sila ng commandment mula sa kay Lord Jesus Christ personally mga kasembreros, first hand. So John speaks of the life that was revealed. So sabi niya dito, yung joy, yung kanyang kagalakan ay parang nagko-complete, no? Parang yung parang yung tagline ng pelikula na you complete me, no? Yung ikaw ang bumuo sa akin. So parang may kulang pero ikaw ang bumuo sa akin. So that completion, yung kumapa yung completeness mga kasombrero ng joy, ay nung malaman ni Apostol Juan o ni Apostle John mga kasombrero na meron palang mga kabataan, meron mga anak, no, meron mga tao, pamilya, community na namumuhay sa katotohanan. So tayo ngayon sa ating present age mga kasombreros, no, sa present generation natin, ay dapat mamuhay tayo sa katotohanan. Kasi ang daming mga false information, ang daming fake news, ang daming misinformation, ang daming magbibigay sa iyo ng ganto, ganyan, marites, ganto, ganyan. Pero, yun pala ay hindi tama mga kasombreros, no? Kasi nga, marami ang manlilinlang din sa atin mga kasombreros. So, kung kaya mahalaga na nagbabasa talaga tayo ng Biblia, no? Kasi sina Apostle John ay they bore witness, no, to Jesus, and is significant because it establishes a personal connection to the truth of who Jesus is. So kasi sila, nga, sabi na mention natin ay first hand, talagang personal nila. Kumbaga pa nakasalamuhan nila, nakasabay nilang kumain, nagturo, naglakad sa kung saan villages, town to town mga kasombrero para humayo at ipalaganap ang gospel ng Panginoon. So we confirm the reality of His existence and invite others to encounter Him for themselves by testifying about what we have seen, heard, and experienced in our relationship with Jesus. Through our witness, we share the transformative power of Jesus' presence in our lives and invite others into a relationship that can bring about salvation and eternal life. So napakaganda, no? Kasi ito yung sasabi natin na iba yung narinig mo lang, yung salita ng Panginoon, kagaya sa akin, no? Narinig niyo po, which is okay. Pero iba talaga kapag kayo mismo ang magbabasa at magbubuklat ng Biblia dyan sa bahay nyo, no? Kung saan komportable na lugar kayo nandyan. Iba yung impact, iba yung revelation minsan. Kasi sa akin, kunwari yung verse na ito, ganito yung revelation, ganito yung gustong pahayag sa akin ng Panginoon. Pero kayo, since meron tayong magkakaibang mga situation, may magkaiba tayong setup, setting, and then kasi yung gantong lugar, so iba rin minsan yung yung ipinaparating ng gospel. Although merong central theme, may isang gist siya, kumaga pa may isang core, may isang mensahe, pero minsan iba-iba yung impact. Minsan yung iba, yung impact niya hindi gaanong yung impluwensya ng gospel kapag binabasa mo sa Biblia, parang wala lang. May iba parang humahagulhol, no? May mga ganong tipo mga kasombreros, no? Kung kaya kung ako sa inyo ay buklatin nyo na po talaga yung inyong libro, yung inyong Bible dyan mga kasombreros, kasi iba yung experience I cannot fully fully say or fully I would say insinuate kung ano talaga yung di ba English kung hindi ko talaga full na maipadama ba sa yung experience kapag kayo talaga mismo yung magbabasa ng Biblia mga sombreros. Do it with yourself is totally different kung ako lang nagbabasa at saka inihahayag sa inyo. Well, of course maganda, okay na nakikinig tayo, no? Let's say ako rin minsan nakikinig sa mga pastor, sa online, no? Talaga ako nakikinig sa mga leaders din po. Pero iba rin talaga yung kayo mismo. Okay? Kasi personal relationship natin sa Panginoon eh. Kung ako may relationship sa Panginoon, yung nanay ko mayroong relationship sa Panginoon, yung lolo ko, yung ibang members ng family. So, ganun din po tayo, ganun din po kayo dapat, no? Meron kayong personal na relationship at connection
sa Panginoon mga customers, because salvation itself is individual mga customers. I cannot save my mother, I cannot save my stepfather or any members of my family, but I can be an instrument of drawing them to God mga customers by, of course, teaching the Bible, teaching the truth, praying always, and so on. So ganun ba? So parang nagiging leader na mga papasa natin is leader ng mga bibe, parang ganun. So kailangan merong someone na may magtatayo talaga mga kasundreros when it comes to sharing the Bible, the truth, and praying mga customers, and of course ay idulog sila at saka ilapit sila sa Panginoon, which is yun naman talaga, kahit yung mga apostles na ito, sina Apostle John, James, Matthew, and so on, yung goal talaga nila ay palapitin yung mga tao sa Diyos na manumbalik sa Panginoon, magsisi ng kasalanan, and sumunod sa Panginoong Jesus. So ganun po ang central theme din mga customers ng kanilang ginagawa at that time. Alright, so ang ganda ng word na ito mga customers. But in the meantime, ayan lamang po sa salita ng Panginoon. So nawa po pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at saka personal na relationship sa Panginoon talaga mga customers, at sa inyo po ay magkaroon kayo ng time para po magbasa ng Biblia. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next assignment mga customers, and paalam po.